Pitpitin mo man siya. Nawala na yung TV, hindi na maibabalik. So wala na rin ang pagkakaibigan ninyo, ganun ba yun? Habang buhay mo na siya itsismis dun sa lugar ninyo at habang buhay mo na rin idadamay yung kanyang mga anak sa pangyayaring ito? Minsan may mga bagay na nangyayari na wala naman tayong kinalaman. Baka yung tao lang na nagkamali tayong piniling mahalin, yun ang gumawa, nadamay pati tayo. Tapos Maricel, kasama mo na ang nanay mo sa gulo, kasama na pati asawa mo. Tapos isipin mo naman si Ate Arlene, kawawa, mag-isa lang siya. Wala siyang masandalang asawa. Nawawala. Nawawala pa yung asawa. Kasama nung TV na nawawala. Naniniwala ka bang baka may malaking posibilidad nga na gano'n na naging pangyayari? So paano si Arlene na wala namang kamuang-muang sa nangyari? Humihingi ako ng sorry sa kanya. Alam mo bakit hindi na lang kayo magtulungan? Tulungan mo makahanap si Arlene ng trabaho, tapos ikaw din, Arlene, tulungan mo si Maricel, tapos bumili kayo ng bagong TV ulit. Diba? Tapos sabay kayong manonood ng Face to Face. Humingi na daw ng tawad, Arlene. Balik tayo sa dati. Nay. Nice. Oo, humingi ka rin naman ng dispensa, Arlene, kasi nga pinagbababato mo yung gamit. Pasensya na kung ano man yung nagawa ako nung time na yun. Sobra. Hindi na rin kita tinuturing na iba talaga. Nanay na rin siya. Ikaw yung pangalawa kong nanay sa totoo. Pasensya ka na talaga. Salamat. Maraming salamat din sa lahat talaga. Sige. At least ngayon natutunan natin, Maricel, na pwedeng alamin muna natin, makipag-usap ng maayos. Yun ang itinuturo ng programa sa lahat ng Pilipino actually. Kahit sa amin dalawa ni Hans. Kasi minsan kami rin nakakalimot, nahihirapan din kami. Tao lang tayo lahat. So magandang tayo-tayo, nagbabantayan, nagpapaalalahanan, at kayo bilang magkaibigan, yun din yun. Tama ba ako, Julie? Ano bang masasabi mo naman sa iyong kaibigan na si Maricel? Sabi sa ngalan ng TV, nagkaganito? Marcel, pagpasensya mo na rin ako dahil nadala ko lang ni sa Arlene na sobrang mahirap na, inaapi pa. Hinihingi ako ng sorry sa nagawa ko sa'yo. Sa'yo rin po, Nay. At sana rin kung nanonood ang asawa ni Ate Arlene at sabi mo nga saan siya na destino, anong lugar? Alam mo ba? Sabi sa ulo. Ewan ko, layo nga eh. Sa ulo? Sa hulo? Basta malayo eh. May Bulacan, may... Sa construction siya nagtatrabaho. Sabi nga, construction, babae yun. Malamang. Naku po. Babae yun. Siyempre. Yun naman po ang aming pinakikiusap. Ano pong pangalan ng inyong mister? Sunny J po. Si Sunny. O gusto mo bang manawagan? Huwag ka nang babalik, Jay, Ay, ano pala? Ang bongga ng panawagan. Kasi, Abay, nagulat naman ako eh. Ako'y akala ko baka namang gusto mo na makipag-usap, malaman kung nasa ng tinamaang ewan na TV at kung nasaan siya. kung babalik man siya, kung siya may kumuha ng TV, ilabas niya. Diba? Kasi, Pag hindi bumalik, umalis siya agad, umalis na lang siya agad kasi baka iba rin. Ayaw na namin sa kanya. Kasi yung anak niya, 5 yung anak niya eh. Pero syempre, Ate Arlene, meron din siyang responsibilidad sa kanyang Suportahan 5 niya. anak. Sana, kung nanonood po kayo, sana po masuportahan niyo yung mga bata at makatulong naman po kayo kahit na konti dahil kayo po ang ama ng 5 bata na yon na iniwan po ninyo kay Ate Arlene. So sana po ay kahit paano makurot natin ang kanyang puso at makapagbigay naman ng kahit na konting suporta para kay Ate Arlene. So sana
Ate Maricel, tulungan mo rin si Ate Arlene. Sabi ko nga, di ba? Pwede kayo magtrabaho magkasama. Tapos bili kayo ng bagong TV. Maraming salamat po, Aling Enriqueta. At ganun din sa iyo, Julie. Maraming salamat sa ating mga bisita. Aminan na po tayo, mga kapatid. Mahalaga po na sa bawat kasunduan o anumang bagay na pinagkatiwala po ay hindi lang po dinadaan sa mga salita-salita. Malaking tulong po ang kasulatan para kung may hindi po inaasahang pangyayari ay meron po tayong panghahawakan. Hindi po ibig sabihin ito na wala tayong tiwala sa ating kapwa dahil sa pamamagitan nito, magiging malinaw po ang lahat at maiiwasan ang turuan na maari naman pong humantong sa matinding galit at samaan ng loob. Isang punto pa rin po sa isyong ito ay ang anumang gamit o pera ay napagtatrabahuhan po at napapalitan. Pero ang tunay na kaibigan, hindi po nabibili at walang katumbas na halaga. Kung ang pagkakaibigan po ang masisira, baka hindi na po ito maibalik pa sa dati. Kaya sayang naman ang naging magandang samahan po ninyo. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, makapangyarihan po ang ating salita. Gamitin ito ng tama upang ang relasyon ay hindi masira. Salamat muli mga kapatid! Sa buong mundo, sa lahat po ng sumusuporta sa face-to-face, sobrang thank you po sa inyong lahat at sa iyo din, Hans Mortel. Salamat ang aking co-host. Sa dance squad na orange ngayon, Pongkan lang. At sa iyo, B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio tagapayo na laging nandyan para sa ating mga bisita. At sa ating mainit na mga sausawero at sausawera. Talaga namang apektado sa ating issue ngayong araw na ito. Salamat sa pakikisawsaw nyo at sa ating po mga bisitang nagbahagi ng kanilang kwento at nagtiwala po sa ating programa. Maraming salamat. At sana rin po huwag niyong kalilimutan, every Saturday ang Untold Stories mula po sa Face to Face, 10:30 rin po ng umaga. Sana lagi rin po kayong manood niyan. Muli mga kasawsawan, ako po ang inyong pambansang kapitana na si Tiangani na nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Lunes, In this kind of relationship na lalo na sexually active ang iyong asawa, dapat you also eat the right food. May mga tamang pagkain na yun. O, ilista na, mga misis. isang escabeche party ang magaganap. Kabit dito, kabit doon. Walang sa akin kung asawa sana yung sumugod eh. Sumugod ka lang mo asawa. Sa edad ni Mang Jojo, naniwala ka namang binata siya. Wow! Away ng mga na-escabeche dahil sa kuyang matakaw sa babae. Tamad na akong umuwi dahil nandun papakita niya sa akin, naghahasa ng itak. Hindi na ho ako umuwi, baka makatulog pa ako sa amin, tagayin ako. Kayo nagawa milagro. Kayo takot aputol. Maiimpatyo ba sa paglabas ng kinakasama? Kabetsing isda o binagoongang baboy. Paano po yung lechon sa buhay nyo na 32 years nyo nang